para papurihin ang Panginoon. Amen. Narito po ang ating mga tagapagpaawit para pangunahan tayo sa masiglang awitan. Amen! Handa na po ba tayo lahat magpuri sa Panginoon? Say amen! Let's sing this song, and can it be that thou, my God, shouldst died for me? Amen! On the first verse now. And can it be that I should gain an Israel slave in the Savior's blood? Died he for me who caused his pain for me, who him to the person. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for us love's helpless race. His mercy all immense and free, for oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Oh, condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amen. Before we sing the second song, tayo po ay magkamayan. Amen. Habang inaawit po natin, ligaya ng buhay kung kilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ligaya ng buhay. Come on, sing on. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Come on, sing on. Babaguin ang iyong buhay, asiya'y kapuntan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y magbabalik. At siya'y magbabalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya'y magbabalik. At siya'y magbabalik upang makapiling niya. Kaya ikaw mo kaibigan, kaya ikaw mo kaibigan, si
kasama niya. Saan daw po yun? Sa kabilang buhay. Amen. Another song. Let's sing. No, not one. There's not a friend like the lowly Jesus. Walang katulad na kaibigan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Let's sing this song. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is gone. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark that is love and cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Amen. The lily of the valley. Amen. He's everything to me. On the first verse. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my strength. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempts me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. The wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. It's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. And that last song, always the same. Amen. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. This is the song. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps
same. Always together, His love is forever. Jesus never changes, He's always the same. All the lyrics na second verse. Amen. All the men. In the dark of the night, when my heart would fear, loving me tenderly, my Savior is near. Always the same, all praise His name. Jesus never changes, He's always the same. Always together, His love is forever. Jesus never changes, He's always the same. Always the same. All praise His name. Jesus never changes, He's always the same. Always together, His love is forever. Jesus never changes, He's always the same. Jesus never changes. Jesus never changes, He's always the same. Amen. Brother Daniel, maraming salamat po. Tayo po ay manatiling nakatayo, tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa mga ngaral na iyong pinadala kay nung umaga, Panginoon. Salamat po sa iyong mga turo na siyang nagiging pamantayan namin, Panginoon, sa aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay hindi nagbabago at ikaw ay tapat noon at ngayon at sa hinaharap, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami lumago at maging matibay ng mga Kristiyano, Panginoon, at maging tapat na manggagawa para sa iyong ikaluluwalhati, Panginoon. Ilapit po namin ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila at maghatid sa kanila ng ligtas sa kanilang mga paroroonan. At sa mga papunta po, Panginoon, dito, ikaw po ang mag-ingat sa kanila. At pagpalain niyo rin po ang mga kasama namin, Panginoon, dito sa simbahan at gandin po sa live, Panginoon. At ikaw pong buklod sa amin, Panginoon, at maging matibay na isang simbahan, Panginoon. At lapit po namin ang hapon na ito, nawa, Panginoon, ay malugod ka sa amin, Panginoon. Lahat ito ay aming pong samtalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po natin ang ating pong mga kapatid para po pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po muli sa ating lahat. At tayo muli magbabasa ng salita ng Diyos sa Psalms chapter 48 verses 1 to 14. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po sabay-sabay po tayong lahat. Dakila ang Panginoon at marapat pakupurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Maganda na kataasan, ang kagalakan ng buong lupa, siyang bundok ng Sion, sa mga dako ng hilagaan, na bayan ng dakilang hari. Ang Diyos ay napakilala sa kanyang mga bahay na hari na pinakakanlungan. Sapagkat narito, ang mga hari ay nagpupulong, sila ay nagsidaang magkakasama. Kanilang nakita, nagsipanggilalas nga sila. Sila'y nanganlupaypay. Sila'y nangagmadaling tumakas. Panginginig ang mawag sa kanila roon, sakit gaya ng sa isang babae sa pagdaramdam. Sa pamamagitan ng hanging silanganan, iyong binabasag ang mga sakyan sa Tarsis.
Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo, sa bayan ng aming Diyos. Itatatag ng Diyos magpakailanman. Aming inaalala ang iyong kagandahang loob, O Diyos, sa gitna ng iyong templo. Kung ano ang iyong pangalan, O Diyos, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa. Ang iyong kanan ay puspos ng katuwiran. Matuwa ka, bundok ng Siyon. Magalak ang mga anak na babae ng Huda dahil sa iyong mga kahatulan. Libutin ninyo ang Sion. Inyong ligirin, inyong saysayin ang mga muog ni Yaon. Tandaan ninyong mabuti ang kanyang mga kuta. Inyong masdan ang kanyang mga bahay-hari upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. Sabay-sabay po tayong lahat. Sapagkat ang Diyos nito ay ating Diyos, magpakailan-kailanman. Siya ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
Amen. Tumayo tayong lahat. Awitin po natin Heavenly Sunlight. Let's sing the first and last stanza. Heavenly Sunlight. Amen. All together now. Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, amen. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. On the last, shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light in there's no darkness, ever I'm walking close to His side. On the chorus, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, amen. I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Amen. Please be seated. Awiting papuri sa Panginoon, pagpapaalala na siya ay sovereign or may control sa lahat ng bagay. Awitin ko po ay Tagalog ng Trust His Heart, pagtiwalaan ang kanyang puso. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin, kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siyang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niya ang hangganan. At gaya ni Jesus na ating buwanan, landas niya'y ating lakaran. Ang
Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Amen.
Anayahin po namin kayo na awitin itong awitin na itong muli. Anyayahin po namin na sabayan nyo kami. Okay? So, ulitin natin kasama ang mga instrumentalist. So, awitin din po ninyo sa inyong mga upuan. Okay? Sige po. Katapatan mo'y sumaamin, bawat araw pagpapala'y narating, di kailanman magbabago. O aming Diyos, kapag kang totoo, Maasahan ka. maasahan ka, kahit kailan may luha makagalakan. Pangako mo'y tapat na kanlungan, maging dapatin mo, kaming lubusan, maging dapatin lubusan. Maligdan man. Balikkan man kami ng kaibigan, mahulog man kami sa kasalanan. Di mo namin iniiwan, laging handang kami ay tulungan. Maaasahan ka, kahit kailan may luha makagalakan. Pangako mo'y tapat na kanlungan, maging dapatin mo, kaming lubusan, paging dapatin lubusan. Pangako mo'y tapat na kanlungan, paging dapatin mo, kaming lubusan, maging dapatin lubusan. Amen. Maraming salamat po. Salamat, instrumentalist. Di ba may mga boses din naman sila, di ba? Di ba? Dadalas-dalasan na nila ang pag-awit niyan. Yung iba dyan, siguro magsusolo na, di ba? Siguro si Brother Frank magsusolo yan minsan. Aawitin din natin ito sa congregation, tong awitin na to, no? As part of our church anniversary for His faithfulness for the past 48 years ng ating iglesia. Amen? God is good. Okay, this time, atin na pong tawagin ang ating tagapagsalita para sa araw, sa hapong ito. Walang iba, ang ating kapatid na Brother Daniel. Amen. Check. Hello. Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At ating pong buksan ng ating mga Biblia sa 2 Corinthians,
chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Andiyan na po ba tayo? Amen. Basahin po natin ang verses 1 up to verse 10. Okay, ready? Begin. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth. How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, and the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Ay po, sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito muli na makatayo sa likod ng pulpito, Panginoon. Bagamat di po karapat-dapat, Panginoon, ay ikaw po nagbibigay ng opportunity at isa pong malaking pribilehiyo, Panginoon, na makapag-aral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pong pagbubulay-bulaya ngayong hapon na ito. At pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat ito ay dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong makaupo. Meron na po tayong meron na po akong 5 points, no? Dito po sa binasa natin. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, makikita natin dito na si Paul ay nagsasabi ng kanyang mga pinagdaanan, no? Pero sa pagbabasa po nitong 2 Corinthians chapter 12, niisip ko, si Apostle Paul, napansin ko na ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niya pong na-experience, no? Madaming revelation sa kanya, nakita niya si Kristo, pero hindi siya nagdwell hindi siya naglaan ng napakaraming verses para ipagmalaki yung mga napagdaanan niya, no? Napansin niyo yun? Sa mga nakabasa po ng mga sulat ni Paul. Whenever may kikwento siya sa kanyang mga naranasan sa buhay, sa pagiging Kristiyano, simula sa kanyang conversion, makikita niyo na tuwing ikikwento niya yon, lagi niyang dinadirect ang mga nagbabasa kay Kristo. Pansin niyo? Lagi niyang dinadirect kay Kristo, hindi sa kanyang sarili, hindi yung ito na-experience ko to. Dapat maging magandang halimbawa to sa inyo. Pag pinagdaanan niyo to, ito gagawin niyo. Pwede naman ganun, di ba? Minsan tayo kapag po tayo nagpapayo or may mga nakakwentuhan tayo, ang kadalasan pinagbabasihan po natin yung ating mga naging experiences. Hindi naman masama kasi ang ating pong hangarin syempre maging pagpapala at maging encouragement sa ating mga nakakausap
sa mga humihingi ng payo, sa mga... Kaya lang, pansin ko na, oo nga no, isa yun sa mga minsan nakakaligtaan ko or isa yun sa mga ah, minsan hindi ako nagiging maingat, hindi tayo nagiging maingat. Na imbis na ang makita ay si Kristo, ang sa kagustuhan nating maglingkod sa ating kapwa, ang na-highlight ay yung sarili nating experiences o yung sarili nating buhay. Wala namang masama na maging testimony, magandang testimony. Kaya lang, minsan hindi natin na-direct kay Kristo. No? Isa sa mga ina-admire ko noon, well, hanggang ngayon naman po, ay yung isa sa mga, although hindi siya Baptist, alam ko hindi siya Baptist, isa sa mga preacher, or pastor na siya ngayon, sa US. No? Siya yung, yung walang, yung pastor without limbs. Naalala niyo yun? Si Vujicic ba yun? Vujicic. Naalala niyo yun? No? Nagda-dive sa swimming pool. Walang tapos ang daming nagda-doubt sa kanya kasi hindi siya hindi siya capable. Kung titingnan natin siya, hindi siya capable. Parang wala nang paggagamitan yung kanyang buhay. Kasi wala siyang arms, wala rin siyang binti. Talagang katawan lang at saka ulo. May paa, maliit. Pero pag tiningnan natin siya, parang wala nang pag-asa, humanly speaking. Kasi 'di ba ang tao yun naman talagang unang action, no. Ang titingnan natin ay yung panglabas, no. Sinasabi ko noon, ang panalangin ko noon, Lord, sana maka-experience din ako ng ganyang turning point sa aking buhay. Lord, sana maka-experience ako ng ganon para makapaglingkod ako sa iyo. Kasi grabe, yung ginawa niya, kung paano niya inala yung kanyang buhay sa ministry, ang daming na-encourage, ang daming na-revive, karoon ng revival dahil sa kanya. Although hindi siya Baptist, o hindi siya katulad natin, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon sa ministry. Ipinangaral pa rin niya si Kristo. No, minsan, nung binabasa ko ito, minsan ang hinahanap natin, naghahangat tayo ng experience sa ating buhay or sa buhay ng ibang tao, pero nakakaligtaan natin nang dapat ang hinahangad natin ay si Kristo. Ang pinupursu natin dapat ay si Kristo, hindi yung experience. Nawaan niyo po? Minsan ang hinahanap natin yung next emotional high. Na kapag kami nag-preach, kailangan grabe yung punchline. Ang tawag ko nga, sabi ko nga sa isang kausap na pastor, punchline Christians. No? Ang hinahanap yung another punchline na tutugma sa kanyang pinagdadaanan ngayon. O sa ating pinagdadaanan ngayon. Ang hinahanap natin ay yung kailangan thought-provoking yung doctrine, thought-provoking yung testimony, kailangan kaawa-awa para ma-revive ako. Kasi hinahanap natin yung experience. Ang hindi natin hinahanap ay si Kristo. So minsan, iniisip natin, parang wala akong naramdaman ngayong linggo na to. Nagsimba lang ako. No? Pagka nag-reflect tayo pag-uwi. Kasi ganun, pag-uwi, tuwing linggo, iniisip ko, anong nangyari sa akin maghapon? Ano bang nagawa ko maghapon? Naging productive ba ako? Naging blessing ba ako? And maraming panahon na iniisip na parang wala po akong, Lord, ba't parang wala akong naramdaman ngayon? Ba't parang walang bago? Parang pumunta lang ako simbahan, umupo, nagturo sa mga estudyante, nakinig, nakipag-usap, nakipag-fellowship, then pag-uwi, parang wala lang. Parang ganun lang, repetitive lang. Minsan naman, sinasabi natin, ang boring ng preaching, ang boring ng panambahan, walang masyadong joke. Minsan joke na yung inaabangan sa preacher. Lalo na pag alam natin, magaling magpatawa yung yung guest speaker. Minsan, ako guilty ako doon. Minsan inaabangan ko yung susunod niyang joke. No?
Kasi yun yung, minsan doon tayo interested sa experience. Kung ano yung na-experience natin pag tayo pumunta sa panambahan. Minsan, tayo ay narito hindi para talagang sumamba or manambahan, kundi ang tinitingnan na natin ay yung experience. Anong may experience ko sa church ngayon? So nakakaligtaan natin na ang main thing ay si Kristo. Isa yun sa nakita ko po dito sa turo ni Paul, nasulat niya dito, about sa verse 2, no? I knew a man in Christ about 14 years ago. So dito, ang nagsasalita dito ay si Paul at ang tinutukoy niya ay ang sarili rin niya. Ano? Makita niyo po yung ginawa niya. Nagsalita siya in third person. Tinutukoy niya yung sarili niya in third person. Hindi niya sinabi kasi ayaw niyang i-highlight yung sarili niyang karanasan. Ang dami niyang naranasan. Sabi, 14 years ago in the body, I cannot tell. O, hindi ko alam paano nangyari. Such an one caught up in the third heaven. Sa verse 3, and I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter. Hindi dahil ito ay illegal sabihin, kundi hindi siya pinahintulutan ng Panginoon sabihin kung ano yung mga bagay na nakita niya, na experience niya. Hindi siya pinahintulutan ng Panginoon. Ngayon, supposedly, kung humanly speaking, kung ako to, sabihin ko, Panginoon, parang, kung ako to, baka kwento ko na to Kasi di ba, magagamit mo to sa pagmi-minister. Magagamit mo to sa pagmi-minister. Kaya lang, hindi yun ang pinahintulutan ng Panginoon kay Paul. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. At hindi yun ang naging focus ni Paul. No? Hindi po yun ang naging focus ni Paul. Minsan, nagiging technical tayo kadalasan sa pananalita, sa nagiging technical tayo sa ating mga paniniwala, nawawala ang grace, nawawala ang Panginoon sa usapan, nawawala si Kristo sa usapan. Ngayon, sabi po dito, it is not lawful for a man to utter. Sinabi ni Paul na mayroon siyang mga naranasan o karanasan. Kung sa karanasan lang rin ang pagbabasehan, meron siyang dapat ipagyabang o meron siyang kayang i-boast. Pero sinabi niya dito sa verse 6, for though I would desire to glory, I shall not be a fool. Hindi ako magiging mangmang, for I will say the truth, but now I forbear lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Ayaw niya na ang focus natin, tayong mga sumunod na henerasyon ng mga Kristiyano, ay mag-focus sa Kanya. No? Oo, napakaganda ng Kanyang mga sulat, ginamit siya ng Panginoon ang Kanyang buhay, pero ang gusto ni Paul, ang susunod na henerasyon ay madala kay Kristo. Tama? So, yun din po ang pamantayan na ibinigay ni Paul. Kung babasahin natin simula sa Acts hanggang sa 2 Timothy, makikita natin doon na every time na magkikwento siya, lagi niyang idinadirect ang mga tao kay Kristo. Hindi nagbago ang kanyang goal. Hindi niya sinukat ang buhay niya kung gaano karami ang church na kanyang tinayo, kung gaano ang karami ang kanyang bunga. Kundi, ano ba, nagawa ko ba? Naging tapat ba ako? Naging faithful servant ba ako sa Panginoon? Lagi niyang idinadirect sa Panginoon kung siya ay naging kalugod-lugod ba sa harapan ng Panginoon. No? So yun po yung point number 1 natin. Pursue Christ, not experiences. No, we crave the feeling. We crave the feeling of God's presence. Minsan mas hinahangad natin yung feeling lang. Yung emotional high, tatawag nga. Yung feeling lang na andyan si Kristo. Pero, we crave the feeling of God's presence more than fellowship with God Himself. Bakit? Tanong natin, bakit? Tanungin po natin ang mga sarili natin, bakit? Bakit mas
kadalasan kinikrave natin yung feeling na andyan yung presence ni Kristo kaysa yung makipag-fellowship talaga sa Kanya. Kasi alam natin, to be honest, sa ating mga sarili, alam natin na meron tayong mga dapat bitawan kung gusto natin ng fellowship with God. Amen po? Kasi meron tayong mga kasalanang iniingatan. Meron tayong sama ng loob. Hindi natin, meron tayong galit na iniingatan. May pagkahiwa-hiwalay. Hindi tayo tuwing makikipag-fellowship tayo sa Panginoon, ano mararanasan natin? Lagi tayong sasawayin ng Panginoon. Tuwing babasahin natin ang Biblia, paano ba tayo makikipag-fellowship sa Kanya? Basahin ang Kanyang salita, manalangin, di ba? Kausapin siya. Pero sa pamamagitan ng pagbabasa, nasisita. Nasasaway tayo eh. Kaya minsan parang gusto na lang natin, punta lang ako sa church para masabi nagsimba ako, hindi ako mapupulaan. Pero hindi natin hinanap yung fellowship with Christ. Hindi tayo nakipag-fellowship sa Panginoon. So yun isa po sa sinasabi na we must, as Christians, we must pursue Christ, not experiences. Yun po yung point number 1. Point number 2 po, mabilis lang po tayo. Humility protects us from pride. Well, hindi po lahat ng hardship, no? Sabi po dito sa verse 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. Napakarami ng revelation sa kanya, no? Papunta pa nga lang siya sa Jerusalem, ni-reveal na ng Panginoon eh. Papunta pa lang siya sa Jerusalem, ni-reveal na ng mga anghel na pagdating mo diyan, meron ka ng may experience na persecutions, ito na mararanasan mo. No, ang daming nire-reveal sa kanya, pero there was given to me a thorn in the flesh. Well, dito hindi po in-specify kung ano yung sinasabi na thorn in the flesh. Maraming nagsasabi na thorn in the flesh, pwedeng ito ay meron siyang nararanasan na tukso. Yung iba naman na scholars sinasabi po, thorn in the flesh meaning meron siyang sakit physically. Physically meron siyang dinaramdam, no? The messenger of Satan to buffet me. Dito ko na nauutal nung binabasa ko to eh. Lest I should be exalted above measure. No? Sabi dito, and lest I should be exalted above measure, there was given to me a thorn in the flesh. So ang Panginoon, naalala niyo po si Job. No, ilang beses natin na pag-aaralan si Job, ang buhay ni Job. Sobrang tinawag siya the just man. The just man. Pero ang diablo, mayroong ibang plano para sa kanya. May ibang hangarin sa kanya. Gusto siyang pahirapan, gusto siyang saktan. Pinahintulutan ng Panginoon, no? At sinabi ng asawa niya, di ba, sa sobrang awa sa kanya, sabi ng asawa niya, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. So ganoon din si Paul. Meron din siyang, ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito mahina ang kanyang pananampalataya? Ibig sabihin ba nito ay hindi siya naglilingkod ng tapat, kaya siya naghihirap? Kagaya ni Job na inakusahan ng kanyang mga kaibigan, kasi sobrang yaman mo. Tapos overnight nawala lahat, pati mga anak nawala, namatay. Ngayon, ano ang ibig sabihin nun? Siyempre, ikaw sabihin mo, baka may kasalanan ka, pinapalo ka ng Panginoon. No? So may mga bagay na pinahihintulutan po ang ating Panginoon sa ating buhay para tayo ay panatiliing mapagpakumbaba. Hindi lahat ng hardship, ibig sabihin tayo ay mahina sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin ay hindi tayo tapat na manggagawa. Si Paul ay sobrang galing na mangangaral, sobrang on fire. No? Pag binasa natin siya, ang kanyang buhay, sobrang sipag niya. Lahat ginawa niya. Hindi siya nag-quit. Pero nagkaroon siya ng sinasabi na thorn in the flesh. At sabi sa verse number 8, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Hiniling niya sa Panginoon,
Panginoon, alisin mo ito sa aking buhay. Alisin mo ito sa akin. Hirap na ako. No? Bakit ito nararanasan ko? Bakit sa akin? Marami diyang may panggamot, may pangpagamot. Bakit ako? Naghihirap na nga ako sa buhay, ako pa nagkasakit. Hirap na nga ako financially, ako pa nagkasakit. Bakit ako pa napili mo bigyan? 'Di ba? Minsan ako pa nasunugan. So hindi lahat ng paghihirap o testing or trials na meron tayo ay nagkakahulugan na tayo ay mahina sa pananampalataya. Ang sabi dito po sa verse 9, no? Ang sabi dito sa verse 9, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." My grace is made perfect, or my strength is made perfect in weakness. Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon? Hindi inalis yung kahirapan na kanyang nararamdaman. Hindi inalis yung pagsubok. Kundi sinustentuhan siya ng Panginoon ng kalakasan para pagtagumpayan, para malampasan, para makapagpatuloy. Binigyan siya ng Panginoon ng kalakasan. Kalakasan nagmula sa Panginoon. Minsan, kaya tayo nakakaranas ng, ang tagal naman, Lord, bakit? Ang tagal ko nang pinagpe-pray. Bakit ngayon lang? No? Bakit ngayon mo lang binigay? Ang tagal ko nang pinagpe-pray, Lord, bakit ngayon mo lang binigay? Bakit ngayon mo lang ako'y tinawid? Marahil dahil ngayon lang tayo nagpakumbaba. Marahil ngayon lang talaga naubos yung baso ng ating tiwala sa sarili. Kasi hindi pwedeng maghalo yung katuwiran niya at ang katuwiran natin. Hindi pwedeng maghalo yung ating pagtitiwala sa sarili at sabihin natin, nagtitiwala rin tayo sa Diyos. Kailangan kung magtitiwala tayo sa Diyos talaga tayo nagtitiwala. Para makita natin talaga yung kanyang kalakasan, kailangan ubusin natin yung ating sarili. No? Ubusin natin yung ating pagtingin sa ating sarili. Minsan hanggat meron tayong mabubunot, hanggat meron tayong ilalabas na pera or meron tayong kalakasan na natitira, hindi, parang, ano ba yung Tagalog na ginamit ni Pastor ko? Parang timid, parang pigil na pigil tayong lumuhod sa Panginoon. Hindi tayo makalapit sa Kanya. Bakit? Kasi meron pa tayong huhugutin eh. Meron pa tayong tiwala sa sarili natin. Kaya pa to. Magagawan ko pa ng paraan to. O, practical lang dapat. Practical lang dapat tayo. Diba? Maitatawid rin to. Pero hindi yun eh. Hindi yun ang tinuturo ng Bible. Hindi yun ang gustong makita ng Panginoon. Hindi yun ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Ang gusto niya makita sa atin ay yung naglilingkod tayo sa Kanya at sa Kanya tayo nagtitiwala. No? Every ability and opportunity, success, and spiritual blessing is a gift of God's grace. Spiritual knowledge, minsan kapag ang dami nating alam sa Biblia, alam nating verses, ang dami nating kayang i-recite na scripture, ganyan. Minsan akala natin kaya na natin eh. Akala natin kaya nating itawid yung sarili natin. No? Ang na-highlight ay yung sarili nating kayabangan na, hindi, alam ko na to, ito sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Pero hindi natin talaga naiintindihan kung ano yung ibig sabihin nun, basta nire-recite lang natin. Spiritual knowledge should produce humility, not superiority. So hindi dahil tayo ay maraming alam sa Biblia, we feel superior. No? Hindi 'yun. Hindi 'yun ang pinakita ni Paul. Sabi niya, 'di ba, kung sa ipagmamayabang lang, marami akong pwedeng ipagmayabang. Pero I would rather boast my infirmities, yung aking kahinaan. Bakit? Dahil doon na-highlight si Kristo sa aking kahinaan. Hindi sa aking kalakasan. So number 3 po,
trust God's wisdom even when His answer is no. Sabi dito, sa verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Hindi sinabi ng Panginoon, sige, aalisin ko yan. Hirap na nakikita ko, tapat ka, talaga nagpagal ka sa gawain, magaling ka magturo, magaling kang teacher, magaling kang estudyante, tatanggalin ko yung kahirapan mo. Hindi. Di ba? Hindi yun ang ginawa ng Panginoon, hindi yun ang sinagot sa kanya eh. Ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. Sapat ang aking grace, sapat ang aking biyaya para sustentuhan ka. Maaari marami tayong pinagdadaanan sa pag-aaral, sa mga estudyante, sa buhay, bilang mga magulang. Di ba? Marami tayong pinagdadaanan. At minsan, hinihiling natin sa Kanya, Panginoon, alisin mo sa akin ito. No? Parang yung si Kristo nang pinako siya, let this cup. Panginoon, alisin mo sa akin ito. Pero hindi yun ang sagot eh. Hindi dun eh. Ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sa kahinaan mo, noon, tiwalang-tiwala ka sa sarili mo, hindi mo nakikita si Kristo sa'yo. Kaya hindi tayo lumalago. Pero ngayon, dahil sa kahinaan mo, diyan ma-highlight. Sa pagpapakumbaba natin, diyan ma-highlight ngayon na si Kristo ay hindi lang nagmamasid. Akala lang natin, wala. Pero magtataka ka, bakit wala ka namang trabaho, pero nakakain kayo, hindi kayo nagugutom. Nagtataka ka, bakit na itatawid? May times na walang-wala na talaga. Pero tataka ka, paano natatawid? Hindi ka nag-aral, tataka ka, ginawa mo yung best mo, pero wala talagang pumapasok sa isip mo. No? Wala talagang pumapasok sa isip, pero nakapasa ka sa awa ng Diyos. May ganun eh. Minsan, akala natin, hindi na tayo makakabayad sa kuryente. Minsan, akala natin, hindi tayo makakabayad noon sa lote. Pero naitawid tayo ng Diyos. Diba? Minsan, ang panalangin niya, Lord, panalunin mo ako sa loto. Please lang. Isa yun ang panalangin natin eh. 90% bibigay ko sa church. Oh. Diba? Lord, pwede bang lang, kahit konti lang, may makaiwan ng maleta? Diba? Minsan yun eh. Parang gusto natin yung shortcut. Nawawala ngayon yung tiwala natin sa Panginoon. Bakit? Hindi natin matiis. Hindi tayo makapagtiis. Mas na-highlight yung ating kalakasan. Ang sinasabi natin, Lord, ubos na ako eh. Ubos na yung kalakasan ko eh. Hindi ko na kaya. Yun ang katotohanan. Bakit tayo naghahangad ng comfort? Kasi hindi na natin kaya yung hirap. Pero ang sinabi ng Panginoon, hindi ko aalisin yung hirap. Ipapadama ko sa iyo ang aking biyaya. No, kaya sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Sabi ni Paul, most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sometimes when prayers are unanswered, we assume that maybe our faith is the problem. No? Minsan nakala natin, kaya tayo nakakatanggap ng no, akala natin, yung pananampalataya natin ay mahina. Pero minsan, yung no na yun, hindi natin alam, yun pala yung nagre-redirect sa atin sa yes ng Panginoon. Tama? Naranasan nyo na yun? Ang tagal mong pinapanalangin, no ng no, walang open door, walang opportunity na dumadahan. So dahil patuloy ka pa din, lingkod ka pa din, hanggang sa hindi mo alam, dinadala ka pala ng Panginoon sa mas magandang kalagayan. Hindi mo alam, hindi natin alam, dinadala pala tayo ng Panginoon sa paglago. Naalala niyo yung mga Israelita, nung sila ay umalis sa Egypt,
No? Bakit sa pinadaan sila ng Panginoon sa baba at hindi sa taas, ganung mas malapit naman sa taas? Bakit? Dahil pag sa taas sila dumaan sa madaling rota, hindi sila lalago. Makakaranas sila ng hirap. Ang sabi ng Bible, babalik sila sa Ehipto kapag mas pipili nilang bumalik sa Egypt pag naranasan nila yon. Kaya dinala sila ng Panginoon sa baba. Ang layo ng inikot, titingnan natin yung mapa, ang layo ng inikot nila. Pababa, tapos paakyat. Pero doon naranasan ng Israel ang biyaya ng Panginoon. Diba? Nakakain sila ng pagkain ng mga anghel. Oh. Diba? Nakakain sila, yung mga tsinelas sila, hindi na luluma. 40 years, hindi na luluma yung damit. Siyempre, yung mga bata doon, lumaki na, naging adult na. Yung damit nila, diba? Experience, yung biyaya ng Panginoon, yung akala nila mamamatay na sila. Pero, ang na-highlight doon, biniyayaan sila ng Panginoon. At sila ay nakasurvive. Pero pansinin nyo, tuwing sila ay malilihis ng pagtingin, sila ay nagkakaroon ng natitisod sila minsan, no? So may segue. Minsan bumabalik sila sa kanilang old ways. No? Kung ano yung mga natutunan nila sa Egypt, minsan binabalik nila pagsamba sa mga idolo, ganyan. Pero bumabalik sila sa Panginoon. At ililigtas ulit sila ng Panginoon sa kapahamakan. Gagawa ulit ng Panginoon ng paraan. At ganun din po tayo. Hindi porket tayo ay mga consistent na nagsisimba, consistent nagbabasa ng Biblia, consistent na nagdadasal, hindi ibig sabihin hindi na po tayo madadapa. Hindi po ibig sabihin hindi tayo makakaranas ng hirap. Hindi ibig sabihin ay lahat alam natin, matalino tayo ay full of wisdom. Minsan makikita natin yung ating sarili na ang mangmang ko pala. Wala pala talaga akong alam. No? Kapag ka na-encounter natin at binigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok, kahit anong recite natin minsan ng verse, parang di walang effect. Parang ginagawa nating spell. Alam niyo yun? Parang ginagawang spell. Abracadabra, mawala ka. Parang ganon. Ginagawa natin. Akala natin, pag nag-recite tayo ng I can do all things through Christ, pasado ka agad. O lipas agad. Napagtagumpayan natin. Hindi. Ipaparanas sa atin ng Panginoon. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ibig sabihin, bibigyan kanya ng kalakasan. May process pa din. Paano ka lalakas? Ano yung biglaan lang? Naging hook ka? Naging hook tayo? Biglaan tayo nagkaroon ng kalakasan? Hindi po eh. Bibigyan tayo ng Panginoon ng experiences kung saan tayo ay lalago. No? At makikita natin doon na hindi pala enough. Hindi pala enough kung ano yung meron ako ngayon. Hindi pala ako enough. Hindi ko pala kaya sa aking sarili. So I know sometimes is God's way of keeping us grounded and dependent on Him. So number 4 po. Fourth. Ito pala. Better, before sa number 4 po. Better a thorn that keeps us close to God or to Christ rather than abundance that leads us away from Him. Sino ang nagdarasal ng ganito? Lord, magbigyan mo na lang ako ng kahirapan. Nalangin na ba kayo ng kahirapan? Hindi, di ba? Gusto natin lagi blessing eh. No? Gusto natin lagi kaluwagan. Gusto natin lagi kayamanan. Gusto natin comfort. Pero sabi ni Paul, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Lord, mas okay pa na bigyan mo na lang ako ng tinik sa tagiliran kaysa bigyan mo ako ng abundance na ilalayo ako sa inyo. Naranasan nyo mag-pray. Napaka lakas ng loob ng prayer na yon. Napakalakas ng loob ni Paul. At ito po ay talagang nangungusap sa akin, no? Ito po ay talagang nangungusap sa akin.
Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Hindi, minsan ang hirap yung sabihin na I will glory in my infirmities eh. Di ba? Gusto mo lagi ang iboboast mo, yung makikita ng tao, successful ka, yung bunga ng iyong pagpapagal. Minsan yun ang gusto nating testimony, kung ano yung narating natin. Wala naman pong masama. Wala naman pong masama. Meron lang different approach si Paul. No? May different approach si Paul. Ang sabi niya, kung yung mga bagay na yan ay maglalayo sa akin, sa'yo, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities. Dahil yung mga achievements na yan, yung mga karanasan na yan, mga na-attain natin, hindi natin mararating yan o hindi niya maggagampanan yan ng buong lakas kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. No? Better a thorn than abundance that leads us away from Him. Number 4 po, God's strength is revealed through our weakness. Sa kahinaan natin, nabanggit ko na po ito kanina, sa kahinaan natin, ang kalakasan ng Panginoon ay nare-reveal. Si Paul po ay napakatalino. Paul is an intelligent, highly educated man with abundant of experience of miracles. No? Ang dami niyang karanasan. Kung sa karanasan, andyan yung ilang beses siyang iniligtas sa kamatayan. Nakulong siya. Di ba? Ang dami ng karanasan eh. Instead of boasting about his attainments, degree, influence, status, and success, he boasted about his weakness and recognized that Christ is the source of his strength. So imbis na ipagmalaki niya o ituro niya yung kung ano ang kanyang narating, ang ipinakilala niya ay si Kristo. No? Ang ipinakilala po niya si Kristo. So we should rather choose to embrace weakness like Paul. We must embrace our weakness. Alam natin sa sarili natin na tayo ay mahina. No? Alam natin, mahalaga na alam natin sa sarili po natin na tayo ay mahina. And let the strength of God work in us rather than feel strong and lose our fellowship with God. Di ba? Rather than feel strong and lose our fellowship with God. Ilang mga hari sa Old Testament ang nadapa o nagkamali dahil ginawa nila yung akala nilang tama o yung tingin nilang tama sa sarili nilang paningin. Ilang Bible characters ang nakita natin. Si David, nadapa. Diba? Nasira ang fellowship niya si Saul. Nasira ang fellowship niya kay Christ. Si Adan, nasira ang fellowship. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil sa pride. Pero ang maganda, kay David, nagpakumbaba siya. No? At hiniling niya na siya ay patawarin. Hinanap niya si Kristo. Hinanap niya ang Diyos sa kanyang buhay. Talagang nagpakumbaba siya. Kung babasahin natin ang Psalms, kung babasahin po natin ang Psalms, nandun kung paano niya crave, kung paano niya ninais, gaano siya kauhaw sa Panginoon, na paglingkuran ng Panginoon, purihin ng Panginoon. So we should rather choose to embrace the weakness and let the strength of God work in us rather than feel strong and lose our fellowship with God. Paul teaches us to embrace weakness when it comes. No? Tinuturuan tayo ni Paul na yakapin natin yung ating kahinaan. Hindi i-deny. Hindi ako mahina. No? Hindi natin i-deny na yung nararanasan natin ay pinapalo na pala tayo. Ito pala ay lesson na. May gusto na palang ituro ang Panginoon. Brother Daniel, masyado ka nang umaangat. Hindi ka na nakaapak sa lupa. Baka magpantay yan. Di ba? Minsan ganun eh. Minsan, hanggat wala tayong nararanasan na matindi sa ating buhay. Ito, lagi ko to example si Sir Bong kasi idol ko to eh.
Sir Wong. Yung naalala ko, kinikwento niya, testimony niya dati. Isa sa mga turning point niya ay sumalpok siya sa poste. Minsan, pero ever since noon, nung kanyang naranasan yung, hindi na siya lumihis. Kasi nakaranas siya ng matindi-tindi eh. Di ba? Talagang sinikap niya magtapat. Hindi ko na-highlight si Sir Bong, pero binibigyan tayo ng Panginoon ng karanasan dahil sa katigasan ng ating ulo minsan. Minsan katigasan ng ating puso. At doon tayo magigising. Dahil ba ibig sabihin masama ang Panginoon? Hindi. Gusto lang niya bumalik tayo o mag-align ulit tayo. Ituwid natin yung ating lakad. Kaya nararanasan natin yung mga ganyang bagay, ang kahirap, pagsubok. Hindi dahil alam ng Panginoon na kaya natin. Di ba alam yung kasabihan na hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kaya? Tama ba yun? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kaya? Bibigyan niya. Ang daming pagsubok sa Bible, hindi nila kinaya eh. Di ba? Bibigyan ka ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya, pero bibigyan niya rin tayo ng kalakasan para kayanin. Dahil ang gusto ng Panginoon, ma-highlight siya, manumbalik tayo sa Kanya. Masyado ka nang nakatingin sa sa diploma mo. Masyado kang nagfo-focus sa pag-aaral. Masyado kang nakafocus sa pagre-review. Minsan, nakafocus ka sa pagsunod sa magulang. Minsan, masyado kang nakafocus sa ministry. Alam niyo ba na, hindi porket gumagawa tayo ng ministry, nasa katuwiran tayo. Pwedeng masyado tayong focus sa ministry, nagiging pabayaan naman tayo sa loob ng bahay. Masyado tayong focus sa ministry, ang dami nating pinababayaan sa ating pag-aaral. Pwede tayong maging focus sa ministry, nagiging holier than thou yung ating mentality. Kung hindi po yung experiences natin, yung ating pagganap, kung ito ay hindi dinadala tayo papunta kay Kristo, ito po ay mali. Sa loob man o sa labas ng simbahan. Kaya tayo ay hindi lumalago. No? Dapat lahat ng ating gagawin nakafocus kay Kristo. Laging sa Kanya ang balik. Hindi porket tayo ay gumaganap, hindi porket nagpipreach or natayo kami dito sa pulpito, nalulugod ang Panginoon sa amin. Baka meron pala kaming kasalanan na tinatago. Hindi porket na may mga song leaders na tumatayo dito, matuwid ang kanilang buhay at nagiging kalugod-lugod sila sa Panginoon. Hindi po, minsan nakafocus tayo sa responsibility pero hindi sa paglilingkod. Minsan nakafocus tayo dun sa gusto nating gawin yung tama, maging technical masyado, no? Pero nakakalimutan natin yung grace sa ating kapwa. Ang sakit natin magsalita pag nagalit tayo. Given na nagkamali. Pero hindi yun ang pinakita ng Panginoon sa atin. Lagi niyang ibinabalik. Diba? Ang ministry natin, sasabi nga, we have received the ministry of reconciliation. Ministry of reconciliation. Hindi yung pagkakawatak-watak. So, makikita natin na hindi lahat ng bagay na ating ginagawa, na akala nating tama, ay nakakalugod sa Panginoon. No? We should rather choose to embrace our weakness than to lose our fellowship with God. So 5 po, last. God's grace is greater than our trials. So God did not remove His thorn in the flesh, but rather equipped Him with the strength He needs to overcome. God may not remove the trial, but He will never abandon you in it. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Minsan, ang hadlang ay ating magulang or unsaved loved ones. Diba? May mga young people tayo na nakakaranas ng ganyan. Pero nagpapatuloy sila. Yan, patuloy kayo, young people, kung yan ay nararanasan nyo. Patuloy lang kayo.
Balang araw, pakita lang kayo ng magandang example, testimony. Balang araw, magbubunga po yan. No? Magbubunga po yan balang araw. God may not remove the trial, pero sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Kasama ka niya, kasama mo siya. Kasama po natin siya sa bawat pagsubok na harapin natin. So in conclusion po, what was Paul's attitude? So isa sa mga natutunan ko po kay Paul sa aking pag-aaral dito, laging ang highlight ay humility. Kung babasahin po natin sa Acts chapter 20 verse 19. Serving the Lord with all humility of mind. So yan ang sikreto ni Paul. No? Nung hinighlight niya or nung sinamarize niya yung buong kanyang buhay bilang Kristiyano, bilang missionary, o bilang apostol, bilang anak ng Diyos, itong sinabi niya, serving the Lord with all humility of mind. May buong pagpakumbaba. May buong pagpapakumbaba. Ang sinabi niya dito, and with many tears. Maraming pagluha. Hindi ibig sabihin, hindi siya umiyak. Hindi siya nakaranas ng pag-iyak. And temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Ang sabi sa verse 24, basahin natin ang verse 20. And now how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. So, nire-reveal ng banal na Espiritu na sa future, meron kang haharapin. Sa Jerusalem, meron kang haharapin. Pero ang sabi niya sa verse 24, but none of these things move me. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Bakit? So that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. None of these things move me. Ngayon, masasabi ba natin yan sa ating mga sarili? Masasabi ba natin yan? No? Tayo ang makakasagot niyan. Tayo nakakalam. Lord, none of these things ba move me? Or sakit lang ng ulo, hindi na tayo. Mawawala na tayo. Madaming labada, wala na tayo. May kagalit tayo, wala na tayo. Napagalitan, wala na tayo. Nasita, wala na tayo. Or kahit may nakitang nakaka-offend sa ating kapwa, may nagawang mali na pagsabihan ng hindi maganda. Pero although hindi ka naman nagkamali, pero mali yung dealing sa'yo. Mali yung dealing sa atin, na-offend tayo. Nawawala tayo. Kaya ba nating sabihin ton, but none of these things move me. But none of these things, lahat ng ating karanasan, yung nireveal sa atin ng Panginoon, na ating haharapin. Ang sabi, di ba, ipe-persecute tayo dahil sa Kanya. Di ba? Ipe-persecute tayo dahil sa Kanya, dahil sa Kanyang pangalan. Pero sabi niya, ako ang nireject, hindi kayo. Ako ang nireject, hindi kayo. So, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, Paul's focus was not on avoiding trials or achieving success, but on faithfully finishing what Christ entrusted to him. Paul's focus was not on avoiding trials or achieving success. Hindi ho yun ang naging focus ni Paul. Hindi niya hinangad or hindi
niya pinagtuunan ng pansin, pinag-aksayahan ng lakas, yung kanyang pagsubok o ang kanyang mga success, hindi siya nagdwell doon. Hindi siya nagdwell doon. But on faithfully, kung ako ba ay makakatapos, faithfully. Masasabi ba sa akin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant? Masasabi ba sa atin yan ng Panginoon? So our life as Christians is not measured by how much we accomplished or how hard we suffered, but by whether we remain faithful to the calling Christ has given us. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon, sa oras na iyong pinagkatiwala sa amin, Panginoon, upang pag-aralan ang iyong salita, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na magpala sa amin, patuloy na magpalago sa amin. Ingatan niyo po ang aming pastor at ang kanya pong mga kasamahan. Ihatid niyo po sila ng ligtas sa kanilang pag-uwi, Panginoon, at gawin mo rin po silang pagkapala kung nasan man sila ngayon. At ikaw po ang malugod sa lahat ng gawain, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Ang lahat nito ay pong samat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po natin ang ating mga tagapagpaawit upang pangunahan tayo sa isang awitin bago po tayo pangunahan ni Deacon Danny Ginto para po sa ating offertory prayer. Amen. Why not we sing again? His grace is sufficient. Amen. His grace is sufficient. It's already proven. Yan ang patunay na kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos. Hindi siya nang iiwan. Amen. Tapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Many times I've tried and tested as I travel day by day. All I'm in with pain and sorrow, and there's trouble in the way. But I have the sweet assurance that my soul, amen, the Lord will lead, and in Him there is strength for every need. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy! And what joy fills my soul. Just to know that His grace is sufficient for me. On the second, when the tempter brings confusion and I don't know what to do, on my knees I turn to Jesus, for He'll always see me through. Then despair is changed to victory. Every doubt just melts away. And in Him, amen, there is hope for every day. Siyang pag-asa natin, amen. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. His grace is sufficient. Tayo po yung manalangin at pangunahan po tayo ni Sir Danny. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa maghapong pinagkaloob mo sa amin. Mula kanginang umaga hanggang ngayong hapon, binusog mo kami ng iyong salita. Salamat po sa pagkaing espiritual na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa lahat ng kaloob na iyong pinagkakaloob sa amin.
Mula kanginang umaga, pinagkalooban mo kami. Ngayong hapon, binigyan mo naman po kami. Hindi ka po nagsasawang ipaalala sa amin ang dapat naming gawin sa aming buhay. Gabayan mo po ang bawat isa po sa amin kung paano po namin tatahakin ang buhay na may pagpupurit pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo po ang mga kaloob na iipunin. Ito ay maging mabangon sa iyo sa inyong harapan. Salamat po sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Ang awitin na ito. Title niya, Grace Alone. Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone.
Jonah para tayo po ay buwasan sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Langit naon kag balaan namin nga amay, liwat nagapasalamat kami bangod sang siningat iyon nga ginahatag mo samon sang pribileyo Ginoo nga kami makasimba kag makaalagad sa imo sa espiritu kamaturan. Maligad salamat sa mga message nga amo nabatian sa imong halin sa imong alagad nga preacher si Brother Daniel sa pagdaya dala Ginoo sa imong nga pulong Ginoo nga amon gid na intindihan. Kabay ini nga mga pulong maghahatag Ginoo sa amon sang ideya nga magamit namon sa adlaw namon nga kami nagkakabuhay Ginoo sa adlaw nga tanan. Kag Ginoo bless Ginoo sa amon kag bisan pag Ginoo magatipig sa amon pagpalauli sa amon mga tahanan ikaw Ginoo magaguide tipig sa amon. Ini tanan ginatugyan ko sa imo tanan kag ginapasalamat ko namay. In Jesus name pray. Amen. Amen. Salamat po. Brother Cedric. Magandang hapon po muli sa ating lahat.